Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Grade 2, Revised K-12 Curriculum, Quarter 4, Makabansa, Week 4, Day 1. Mga layunin, pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakapagbibigay ng paraan upang maipakita ang malasakit sa kapwa sa komunidad. Maglaro tayo. Handa na ba kayo? Ang larong ito ay para maunawaan at maramdaman ng mga mag-aaral ang sitwasyon ng iba at mahasa ang kanilang kakayahan sa pakikiramay at pag-unawa sa damdamin ng iba. Narito ang mga panuto. Una, maghanda ng mga papel na may nakasulat na iba't ibang sitwasyon kung saan kailangan ng empathy o pakikiramay. Pangalawa, hayaang pumili ng isang papel ang bawat mag-aaral mula sa kahon. Ipabasa ng tahimik ang sitwasyon na kanilang nakuha. Pangatlo, bigyan ng ilang minuto ang mga mag-aaral upang pag-isipan kung paano nila ipakikita ang pakikiramay o empathy sa sitwasyon na kanilang nakuha. Narito ang mga halimbawang sitwasyon. Ang layunin ng ating aralin ay nakapagbibigay ng paraan upang maipakita ang malasakit sa kapwa sa komunidad. Basahin at unawain ang mga salita at ibigay ang kahulugan nito. Kindness o kabaitan. Ating talakayin ang malasakit sa komunidad. Mula sa mga binasang sitwasyon, paano ninyo ito haharapin at paano ninyo ipapakita ang inyong pakikiramay? Para sa guro, una, pag-usapan ang mga naging sagot ng mga mag-aaral. Pangalawa, tanungin sila kung ano ang kanilang naramdaman habang iniisip ang sitwasyon ng iba. At pangatlo, hikayatin silang magbigay ng mga suhestyon kung paano pa nila mapapabuti ang kanilang pagpapakita ng empatiya. Ang empatiya or empathy ay kakayahan ng isang tao na maunawaan at makibahagi sa dinaranas ng kapwa sa pamamagitan ng pag-iisip kung ano ang mararamdaman kung nasa kalagayan nito. Para sa inyong gawain na mabuting gawa sa komunidad, layunin nito na maipamalas ng mag-aaral ang pang-unawa sa pakikipagkapwa sa pamamagitan ng pagtukoy at pagsasagawa ng mabubuting gawain para sa kapwa sa kanilang komunidad. Narito ang mga panuto. Una, mag-isip ng 3 paraan kung paano mo maipapakita ang pakikipagkapwa sa iyong komunidad. Narito ang mga halimbawa. Pangalawa, iguhit sa loob ng 3 kahon ang mga gawaing ito. Pangatlo, sa ibaba ng bawat larawan, isulat ang maikling palinaw kung paano nito ipinapakita ang malasakit sa kapwa. Pang-apat, ibahagi ang iyong likha sa klase. Para naman sa inyong gawain na Wall of Kindness, narito ang mga panuto. Una, ibigay sa bawat mag-aaral ang larawan ng isang malaking puso. Pangalawa, sa loob ng puso, ipasulat o ipaguhit sa mga mag-aaral ang mga paraan ng pagpapakita ng malasakit sa komunidad. Narito ang halimbawa. Pangatlo, magtawag ng ilang mag-aaral upang sagutin ang tanong na bakit mahalagang magpakita ng malasakit sa ating komunidad. Magbigay ng mga paraan ng pagpapakita ng malasakit sa mga sumusunod. Para sa inyong gawain, layunin nito na maibahagi ng mag-aaral ang mga totoong karanasang nagpapakita ng malasakit sa kapwa sa komunidad. Mga panuto, una, sa harap ng klase o sa isang bilog, sagutin ng pasalita ang tanong. Kailan ka huling tumulong sa isang tao sa inyong lugar?
Paano mo ipinakita ang iyong malasakit? Pangalawa, makinig sa karanasan ng kaklase. At pangatlo, pagkatapos ng lahat, talakayin kung bakit nakapagpapasaya ang pagtulong sa kapwa. Day 2. Mga layunin, pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang iba't ibang paraan ng paggalang sa komunidad na nagpapakita ng pakikipagkapwa. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Una, magalang ba o hindi magalang ang ipinakita sa larawan? Pangalawa, ano-anong mga larawan ang nagpakita ng paggalang? Pangatlo, ano-ano namang mga larawan ang hindi nagpakita ng paggalang? At pang-apat, bakit mo nasabi na ito ay hindi nagpapakita ng paggalang? Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang iba't ibang paraan ng paggalang sa komunidad na nagpapakita ng pakikipagkapwa. Ang ibang katawagan sa kinagigiliwan ay kinaaaliwan. Ang nagpipitagan naman ay kagalang-galang. Ating talakayin ang paggalang sa komunidad. Para sa inyong gawain, basahin at sundin ang mga panuto sa ibaba. Una, isulat sa ibaba ang salitang paggalang. Ilagay ito sa gitna. Pangalawa, gumuhit ng word web. Pangatlo, sa bawat bilog, isulat ang mga salitang nagpapakita ng paggalang tulad ng po at opo. Pang-apat, sa ibaba ng bilog ay isulat ang sagot kung saan o kailan mo ito ginagamit, katulad ng ginagamit ko ito sa tuwing kinakausap ko ang aking mga magulang. Ngayon mga bata, paano nagiging magalang ang isang komunidad? Basahin ang sitwasyon sa ibaba ng tahimik. Ibigay ang iba't ibang paraan kung paano mo maipapakita ang paggalang bilang isang mag-aaral. Lagyan ng check ang mga kilos o pananalitang nagpapakita ng paggalang sa kapwa sa komunidad. Para sa inyong gawain na tinig ng paggalang, layunin ito na masuri at maisabuhay ng mga bata kung alin ang nagpapakita ng paggalang sa pakikitungo sa iba. Mga panuto, una, basahin ng guro ang mga pangungusap. Pwede bang makiraan po? Tabi ka nga. Salamat po sa tulong ninyo. Hindi ko yan gusto. Pangalawa, itaas ng mga bata ang birthday card kung ito ay magalang at pulang card kung hindi magalang. Pangatlo, pagkatapos ng bawat pangungusap, tanungin, bakit ito magalang o hindi magalang? At para naman sa pagninilay, ano ang nararamdaman mo kapag magalang ang tao sa iyo? Day 3. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang iba pang paraan ng pagtulong sa komunidad at naipapaliwanag ang pakikipagkapwa sa komunidad sa pamamagitan ng paggawa ng mini community pantry. Isa sa hindi malilimutang karanasan ng lahat ng tao sa mundo ay ang COVID-19 pandemic. Lahat ay hindi handa sa pandemyang ito. Isa sa mga natutunan natin dito ay ang pangangalaga sa ating katawan. Paano ba pangalagaan ang katawan?
Palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng pagkain ng masusustansyang pagkain, paglaban sa impeksyon at ang pag-eehersisyo. Kaya naman, bago magsimula ang klase, tayo ay mag-ehersisyo. Isagawa ang simpleng ehersisyo, bumilang ng 8 sa bawat kilos. Ang layunin ng ating aralin ay natutukoy ang iba pang paraan ng pagtulong sa komunidad at naipapaliwanag ang pakikipagkapwa sa komunidad sa pamamagitan ng paggawa ng mini community pantry. Ang community pantry ay paraan ng pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan sa panahon ng pandemya. Ngayon ay ating talakayin ang pagtulong sa kapwa. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Una, ano ang makikita sa mga larawan? Pangalawa, para saan ito? Pangatlo, ano ang kaugaliang ipinapakita rito? Noong kasagsagan ng pandemya, isang simpleng inisyatiba ang nagbigay ng pag-asa at inspirasyon sa maraming Pilipino, ang Community Pantry. Ang konsepto ay nagsimula sa Maginhawa Street, Quezon City noong Abril 14, 2021 sa pangunguna ni Ana Patricia Non. Ang ideya ay simple. Maglagay ng isang mesa na may mga pagkain at iba pang pangangailangan at hayaang kumuha ang mga nangangailangan batay sa kanilang pangangailangan at magbigay ang may kakayahang batay sa kanilang makakaya. Ang mensaheng magbigay ayon sa kakayahan, kumuha batay sa pangangailangan ay mabilis na kumalat at naging inspirasyon sa buong bansa. Sa loob lamang ng ilang araw, daan-daang community pantries ang nagsulputan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas mula Luzon hanggang Mindanao. Ang mga pantry na ito ay naging simbolo ng bayanihan at malasakit sa kapwa sa panahon ng krisis. Ngayon, paano na ipakita ang pakikipagkapwa sa paggawa ng community pantry sa komunidad noong panahon ng pandemya? At ano-ano pa ang mga paraan ng pagtulong sa ating komunidad? Para sa inyong gawain, gumawa ng mini community pantry. Pangkatin ang mga mag-aaral sa 4 na grupo. Bigyan ang bawat grupo ng colored meta cards. Ipasulat sa meta cards ang mga pagkain na nais nilang ipamigay sa mga nangangailangan. Ilagay ito sa isang bahagi ng silid-aralan. Pagkatapos magawa ang mini community pantry ay magkakaroon ng pagpapalitan ng grupo kung saan ang ibang grupo ay iikot at kukuha ng mga nakasulat na pagkain sa ibang pantry. Dapat tandaan ng mga mag-aaral ang kasabihang kumuha lamang ayon sa pangangailangan. Mga bata, ano ang naramdaman mo habang gumagawa ng mini community pantry? Pangalawa, bakit mahalagang magbigay o tumulong sa mga nangangailangan sa komunidad? At kung ikaw ang may kakayahang magbigay sa totoong pantry, ano ang gusto mong ibahagi at bakit? Para sa inyong gawain na munting bayani sa aking barangay, layunin nito na maunawaan ng mga mag-aaral na ang bawat isa ay may kakayahang makatulong sa komunidad. Una, ipagkwento ng mga mag-aaral ang isang karanasan kung saan sila o ang kilala nila ay tumulong sa komunidad. Halimbawa, pagtulong sa kapitbahay na may sakit, pag-alalay sa matanda, o pagbigay ng pagkain sa nangangailangan. Pangalawa, pagkatapos sagutin sa papel. At pangatlo, ibahagi ang sagot sa klase. Day 4. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natatalakay ang iba pang paraan ng pakikipagkapwa sa komunidad.
at nakapagsasadula ng paraan ng pagkakawang gawa bilang pagpapakita ng pakikipagkapwa. Para sa inyong gawain, pumili ng kapareha. Magbahagi ng inyong natutunan sa nakaraang araw tungkol sa paraan ng pakikipagkapwa sa komunidad. Pagkatapos ay sagutin ang mga tanong. Ang layunin ng ating aralin ay natatalakay ang iba pang paraan ng pakikipagkapwa sa komunidad at nakapagsasadula ng paraan ng pagkakawang gawa bilang pagpapakita ng pakikipagkapwa. Ang kawang gawa ay kusang loob na pagbibigay ng tulong o suporta sa mga nangangailangan ng walang inaasahang kapalit. Ngayon mga bata, ating talakayin ang iba pang paraan ng pakikipagkapwa. Tumula tayo. Handa na ba kayo? Pakikipagkapwa. Sa bawat sulok ng ating komunidad, may pagkakataong magpakita ng pagtutulungan. Sa simpleng ngiti at pagbati sa daan, pagmamahal sa kapwa ay ating iparamdam. Sa oras ng sakuna at pangangailangan, tayo ay magkaisa at magtulungan. Sa bawat kamay na handang magbigay, pag-asa at ligaya ay ating tagumpay. Sa komunidad, tayo ay magpakita ng malasakit sa bawat tao, sa bawat saglit. Ang pakikipagkapwa ay walang hanggan. Sa puso ng bawat isa, ito ay mananatili magpakailanman. Mga bata, ano ang pangunahing mensahe ng tula tungkol sa pakikipagkapwa? Paano ipinapakita ng tula ang kahalagahan ng pagtulong sa komunidad? Paano nagiging walang hanggan ang pakikipagkapwa batay sa huling saknong ng tula? Pang-apat, anong damdamin ang nais iparating ng may akda sa mga mambabasa sa pamamagitan ng tulang ito? Mula sa tula, makakakuha pa tayo ng iba't ibang paraan ng pakikipagkapwa katulad ng pagbibigay ng ngiti at pagbati, pagkakaisa at pagtutulungan. Maliban dito, ang pagpapakita ng kawang gawa ay isa ding paraan ng pakikipagkapwa. Ang kawang gawa ay kusang loob na pagbibigay ng tulong, oras o yaman sa mga nangangailangan ng walang inaasahang kapalit. Para sa inyong pangkatang gawain, hatiin ang mag-aaral sa 4 na grupo. Ang bawat grupo ay magpapakita ng maikling pagsasadula ng pagpapakita ng simpleng pagkakawang gawa katulad ng mga sumusunod. Mga bata, ano ang inyong ipinakitang paraan ng pagkakawang gawa? Paano mo nasabi na ang pagkakawang gawa ay isang paraan ng pakikipagkapwa? At pangatlo, bakit mo kailangang gawin ang pagkakawang gawa? Para sa inyong gawain na kapwa ko, kaibigan ko, layunin nito na maipakita ng mag-aaral na ang pakikipagkapwa ay naipapakita sa pakikisalamuha at pagtulong sa mga taong nasa paligid. Mga panuto, una, iguhit sa papel ang isang sitwasyon kung saan nakikipagkapwa ka sa inyong komunidad. Narito ang halimbawa. Pangalawa, sa ilalim ng guhit, isulat ang pangungusap. Pangatlo, ibahagi sa klase ang iyong gawa at ipaliwanag kung bakit ito mahalagang gawin. Ngayon, ano ang nararamdaman mo kapag nakikipagkapwa ka? At bakit mahalaga ang pakikipagkapwa sa ating komunidad? Day 5. Mga layunin, pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa.
na ipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit at na ibibigay ang tamang sagot sa bawat tanong sa pagsusulit. Ika-4 na markahan, ikalawang lagumang pagsusulit sa Makabansa, Grade 2. Mahusay mga bata. End of Week 4. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!